in unity, there is strength. Gusto namin na makita ng buong mundo na ang Pilipinas, ang bansa natin ay malakas dahil tayong lahat ay nagkakaisa. Ako po, ang daladala ko po sa susunod na taon ay ang turo po sa akin ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho doon sa lungsod ng Davao. Lagi po nilang sinasabi sa akin, maging matapat ka sa trabaho mo. Dapat pantay-pantay lahat, walang mayaman, walang mahirap sa pagtatrabaho mo. Yun po ang tibay ng aking puso. Dala-dala ko yan sa susunod na taon na gawin ang aking trabaho, paniguraduhin na mapayapa at masagana ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Thank you, ma'am. Basta Pilipina po, maganda talaga yan. Parang ikaw at ako. Lahat ng Pilipina sa buong mundo, laging sinasabi, maganda ang Pilipina. At matalino. Inday, guwapa! Sunod na Vice Presidente ng Pilipinas, Mayor, Vice President, Inday Sara Duterte! Kilala, Inday Sara, here she comes. Duterte! Inday Sara, here she comes. Duterte! Ayoko mapabayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Duterte apelyido, pangalan Inday Sara. Minamahal, tinatangkilik siya ng Pilipinong masa. Mismong ako ang patunay at aking nasaksihan nang siya'y aking makasama sa buong kapuluan. Mas mahalaga sa kanyang sarili, pagmamahal sa kanyang kapwa. Palakpakan po natin! Vice President Inday Sara Duterte! Kung bansa'y kanyang hinahangad at ang tiwala ng sambayanan ay may lagay sa kanyang Sabay-sabay po tayo! Inday Sara, here she comes. Duterte! Inday Sara, here she comes. Duterte! Ayoko mapabayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Inday Sara, here she comes. Duterte! Inday Sara, here she comes. Duterte! Ayoko mapabayaan, bayan ay aalagaan. Ito na, Inday Sara, here she comes. Duterte! Taong may tapang, may bitag sa ating bansa. Isang taong may prinsipyo, may isang salita. Paglipad ng agila, magkaisang At ngayon, mga kababayan, palakpakan po natin, atin pong tanggapin sa mainit nating palakpakan at sigawan ang susunod na Pangulo ng ating bansa! President Bongbong Marcos! Presidente ko, Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Bongbong Marcos, ikaw ang presidente ko. Dapat naman ang isinisigaw ng bayan kay Bongbong Marcos. Bongbong Sara! 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 Maraming salamat po. Palakpakan po muli natin ang lahat! Magandang umaga po sa ating lahat. At ngayon, syempre, tuloy-tuloy na po tayo sa ating programa. Sa mga bisita po natin, maaari na po kayong mopo. Maraming salamat lahat po tayo. At muli po paalala namin sa mga kaibigan nating vloggers at mga media na nasa harapan po mismo ng ating stage. Ayan po, maaari lang po sana ay bigyan po natin ng konting spasyo yung mga bisita na natin na nasa harapan din po para makita yung mga tao na nasa stage po natin. Maraming salamat po sa inyong pagmamahal at pag-iintindi.
At ngayon, para ipakilala po sa atin ang susunod na Vice Presidente ng Pilipinas, tawagin po natin ang ating lakas CMP President at ang ating pong House Majority Floor Leader, Ferdinand Martin Romualdez. Palakpakan natin! Magandang umaga, lalawigan ng Rizal. Sa akin po ang karangalan itong umaga na ito, pakilala sa iyo ang sunod ng Vice Presidente ng Republika ng Pilipinas. Ang Agila ng Mindanao, yung isang Mayor Sara Duterte. Thank you, thank you. Unang-una muna ang aking mga pagpapasalamat. Maraming salamat sa Inares family po. Dahil tinulungan po nila kami, ang ating haligi dito sa Rizal, tinulungan nila kami mag-organize po ng event ngayong umaga dito na makasama kayo at makilala kayo ulit, makipagkamustahan ulit sa inyo dito sa Rizal. Maraming salamat. Mayong buntag sa inyong tanan. Daghang salamat sa inyong pagdawat sa among adinhi sa inyong probinsya sa Rizal. Magandang umaga sa inyong lahat. Assalamualaikum. Magpapasalamat po sana kami, magpapasalamat po ako sa oras na ibinigay ninyo sa amin ngayong umaga at sa oportunidad na ibinigay ninyo sa amin na makasama kayong lahat ngayong umaga. Thank you po sa inyong lahat. Magbibigay po ako ng konting explanation kung bakit po ako nakatayong sa inyong harap ngayong umaga na kandidato pagka Vice Presidente ng ating bansa. Ang problema ko po dumating noong October 8, deadline po ng filing. Akala ko po titigil na at matatapos na ang panawagan ng mga tao sa akin nung nakita nila na hindi ako tumakbong Pangulo. Noong October 8, after na October 8, inaraw-araw nila ako. Sinabi nila sa akin, Inday Sara, bakit hindi ka tumakbo? Iniwanan mo kami, masama ang loob namin sa iyo, hindi na ako nakakain, hindi na namin alam kung saan kami papunta. Meron pong biglang lumapit sa akin na isang grupo, sabi nila, Inday Sara, maraming salamat. Thank you po. Mahal ko rin kayo, kaya ako nakatayo dito sa harap ninyo. Thank you. Thank you. Ang chant po natin ay Bongbong Sara. Bongbong Sara. Bongbong Sara. Bongbong Sara! Bongbong Sara! Sabi nila, lumapit sila sa akin, sabi nila, Inday Sara, sabi mo, tatakbo ang tatay mo na Vice President. Hindi siya tumakbo. Ang gusto namin, Duterte, ang gusto ng mga tao, Duterte. Pwede bang tumakbo kang Vice President? Nung narinig ko po yung kanilang sinabi sa akin, nakita ko yun na pamamaraan ng Panginoon, ng Diyos, na unang-una, hinindian mo na ang panawagan ng mga tao, tinalikuran mo sila nung sinabi nilang tumakbo kang president. Ito na yung pangalawa mong chance. Huwag mong talikuran ng mga tao. Kaya hindi naging mahirap para sa akin na magdesisyon na tumakbo as Vice President. Dahil po, turo ng aking lolo at lola, lagi sa amin magpipinsan sa mga apo na dapat po sa buhay nating lahat na uuna ang pagpapakumbaba. Na lagi po sa buhay natin na uuna kung ano yung gusto natin. At dahil po mga leaders tayong lahat, lagi po ang desisyon natin ang nasusunod. Pero po, minsan sa buhay natin, kailangan natin tumayo sa likod ng isa pang leader. At yun ay sa akin, si Bongbong Marcos.
Dahil po, as a voter, hindi ako kandidato, botante ako. Importante sa akin na ang tao na nagpipresentang Pangulo, meron po siyang experience sa isang executive na posisyon. Ano po yun? Yung mga decision maker. Yung mga tao na kapag binigyan mo ng problema, sanay sila sa problema, ang ibabalik nila sa iyo na utos ay solusyon sa problema. Yun yung mga governors, mga mayor, tulad ni Mayor Andeng, sila, mga barangay captains natin, mga nanay at tatay sa loob ng tahanan, sanay sila sa problema. At lagi, binabalik nila sa atin kung ano yung dapat gawin at solusyon. At si Bongbong Marcos, meron siyang experience na 4 terms na governor ng Ilocos Norte. Isang term na senator at isang term na congressman. Yun po ang importante. Alam niyo po, nung tinanong ko siya, sabi ko, "Sir, ano bang gagawin natin?" Sabi niya, "Alam mo, Inday Sara, bago pa man ang pandemya, meron ng mga Pilipinong naghihirap. Nung dumating ang pandemya, nalubog tayo lahat. Lahat tayo merong epekto ang pandemya sa mga buhay natin. Kailangan ng mga tao, pera. Kailangan ng mga tao, trabaho na nagdadala ng pera. Kailangan ng mga tao, mga negosyante, o marunong silang mismo magnegosyo. Mga businessmen na pumapasok sa isang lugar, gumagawa ng trabaho, nagbibigay ng sweldo, nagbibigay ng pera." Nung narinig ko yun, nasagot niya sa tanong ko, naisip ko, ito ang dapat maging Pangulo. Dahil sa 3 sentences na sabi niya sa akin, ano ang problema, ano ang naisip niya na solusyon, at yun ay para, ang naisip niya para sa taong bayan na sinasabihan niya na pagsisilbihan niya. Kaya, ang ating kandidato, bakit unity? O bakit sabi ko, Bongbong Sara? Dahil po, ang gusto namin ipakita sa buong bansa na ang kailangan natin ay pagkakaisa sa susunod na 6 na taon. Magkaisa tayo. Gusto namin lagyan ng mukha ang kasabihan na in unity, there is strength. Gusto namin na makita ng buong mundo na ang Pilipinas, ang bansa natin ay malakas dahil tayong lahat ay nagkakaisa. Ako po, ang daladala ko po sa susunod na taon ay ang turo po sa akin ng aking mga magulang sa aking pagtatrabaho doon sa lungsod ng Davao. Lagi ko nilang sinasabi sa akin, maging matapat ka sa trabaho mo. Dapat pantay-pantay lahat, walang mayaman, walang mahirap sa pagtatrabaho mo. Hindi kita marinig. Yun po ang tibay ng aking puso. Dala-dala ko yan sa susunod na taon na gawin ang aking trabaho, paniguraduhin na mapayapa at masagana ang pamumuhay ng bawat Pilipino. Thank you, ma'am. Basta Pilipina po, maganda talaga yan. Parang ikaw at ako. Lahat ng Pilipina sa buong mundo, laging sinasabi, maganda ang Pilipina. At matalino. Inday, guwapa! Kanina po, binuksan ko ang aking talumpati ng pagpapasalamat. Sasarahan ko po ito ngayon ng pagpapasalamat. Gusto ko ipaabot ni President Duterte sa inyong lahat ang kanyang pagpapasalamat. Noong 2016 po, nung nakita ninyo na siya na ang Pangulo ng ating bansa, binigay niyo po ang puso ninyo, ang suporta ninyo sa kanyang administrasyon. Noong 2019, nandito kami, tinulungan niyo rin po siya sa mga senators na nagsabing tutulong sa kanyang administration. Sa susunod na taon po, sabi niya, matatapos na ang kanyang termino
nalaman ninyong lahat na ang kanyang mensahe ay ang pagpapasalamat o pasasalamat sa inyong lahat sa kanyang puso. Gusto niya po na yun ang maalala ninyo sa kanya. Yan din po ang gusto ko na maalala ninyo ngayong umaga. Kalimutan niyo na lahat na sinabi ko kanina. Huwag niyo lang kalimutan na nagkasama tayo ngayon, December 11 dito, at tumayo ako sa harap ninyo, nagpasalamat po ako sa inyo. Ang aming pamilya po, ang pamilyang Duterte, ay may utang na loob sa inyong lahat dahil sa pagmamahal at suporta na ibinibigay ninyo sa aming pamilya. Ang role ko po o ang task ko po ay ang pagbabayad sa inyo ng matapat na serbisyo sa ating bansa. Usko lang po, daghang salamat, maraming salamat, syukran. Maraming salamat po.